Pero ganito yung sinabi niya sa akin, nung 3 years na bumaba na siya sa Malacanang at nangyayari na lahat itong kalagiman ng Bongbong Marcos administration. Sinabi niya sa akin, Ring, hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko, bibigay ko sa Pilipinas. So, ganun din tayo. Ganun din tayo. Minsan lang magkadigong Duterte. Bakit tayo ganito na minamahal natin siya ng ganito? Kasi talagang napakita niya sa atin at naranasan natin ang totoong Pangulo na for the first time hindi nagnanakaw sa atin at bumuti ang buhay natin. Masakit ngayon na bumalik na naman sa dati, mas malala pa. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito ang Pilipinas. Pero tuloy pa rin tayo, mga palaki tayo ni Digong. We are not Filipinos for nothing. So, kahit na ngayon, malungkot tayo, at hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Hindi natin alam, diba? Lahat ng ginawa dito sa arrest na ito, itong abduction na ito, mula't simula, mali lahat. Walang batas. Sila ang batas. Kahit international law, hindi gagawin yan. So sa utak ko, dadalhin pa talaga ito sa Hague? Or meron silang pagdadalhan kay PRRD at gagawin yung kanilang gustong gawin sa kanya. Si PRRD, may I just tell you, para siguro hindi masyado masakit ang puso ko, sasabihin ko, ito yung sinasabi ko sa sarili ko. Mula't simula, ready siya dito. Tinuro niya yan sa akin, propeta ko, ganun din, lahat ibibigay mo. Huwag kang magbilang, lahat ibigay mo. So, kung ano man ang mangyari, kay PRRD, handang-handa siya dyan. At pinapakita niya sa atin, ganito magmahal sa Pilipinas. And in closing, pwede ko bang basahin ang sinulat, ang statement ng Vice President? Maiksi lang. Yes. Sabi ng Vice President, pahayag, March 11, 2025, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Isinuko ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas ngayong gabi. At marami siyang winarak ng mga batas natin, kasamang unang-una dito ang saligang batas. Huwag nating kakalimutan ang araw na ito at walang kapatawaran yan. Maraming salamat. Thank you. Ulitin ko lang yung sinabi ni Doc Lorena. Yung eroplano po ni PRRD ay nakaalis na po at punta na po ng Dubai kung hindi ako nagkakam. Tama po ba, Doc? Dubai. Ang mahirap kasi sa administrasyon na ito, Hindi nagsasabi. walang nakakatakot kasi wala tayong alam, walang transparency. Diba? Mula nung inabdak nila si PRRD hanggang sa lumipad, wala tayong alam. Hindi ganon. May karapatan tayo. Dapat alam ng mga mahal sa buhay natin kung ano nangyayari sa kanya, sino kasama niya, may abogado siya. Kahit yung Supreme Court hindi mahintay ni Torre, yung TRO na yan. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin talaga kakaawa ang Pilipinas ngayon. Correct. Namimiligro tayong lahat kung hindi tayo lumaban dito. So, padaanin po natin si Attorney Torion. Ayun, ito, dalhin natin yung mic doon. Kaso kaya. Dito na lang para itinali. Kaso doon eh. Doon eh. Di ata abot, Doc. Attorney Torion. Mas maganda dito, maririnig ng lahat. May interview pa. Mahirap doon yung plano nila. Wala rin, hindi niya ibalita yun lahat. Dito na lang. Auditorium! Ito na. Speaker dito, may speaker. Dito ibabalita namin lahat yan. Pag sa media, putol-putol yan. Huwag na dyan sa mga media. Buhay! Buhay, Atty. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! Allahu Akbar! Gusto ko lang ipaalam sa inyo, no? Yesterday, I was requested to craft a petition, no? For certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and DRO, supposedly for Senator Bato de la Rosa only, no? So, ang strategy sana was mag-file ako in the morning, but then something happened pagkagabi. I was requested to include the former president, yung ating pinakamamahal na si President Rodrigo Duterte. So, trinabaho namin, walang tulugan, and we were able to file it, no? Kaninang hapon kasi mahirap masyado, pati pagpanotaryo hindi kami pinapapasok, no? Yung notaryo publiko hindi pinapapasok. So we had difficulty in communicating likewise kasi kaninang umaga pumasok kami ni Attorney Martin Delgra, no? I was supposed to assist him, and nagkahiwalay kami dahil sa confusion. Siya yung nakapasok, ako ang nasa labas, pero it became a blessing in disguise kasi natapos namin yung petition at the file. And we were hoping for a TRO, and there was a news kanina na may TRO. So what we did was, I, Attorney Raul Lambino, as well as Kuya Ipe Salvador went to the Supreme Court. But apparently, may nag-overtime doon, so we could not get a hard copy of the order and we could not verify whether or not the report is in fact true. But what our authorities, ang ginawa nila, minamadali masyado, at ngayon, pinalipad na po si ating pinakamamahal na si Presidente Rodrigo Duterte. Yun po ang nangyari ngayon, and even if there is a TRO, no, ang mangyayari dito, ipatuloy pa rin namin ang kaso, but we will advise the lawyers that will be handling in The Hague, Netherlands, that we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to the Rome Statute, such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron lamang exception yan under Article 127 Paragraph 2. And what is that? Except those which are matters which are already under consideration by the court. Now, pagka istudyuhan kasi natin yan, may matter ba under consideration by the court in 2019? Wala po. Kasi ang ginawa lamang, ang Office of the Prosecutor was conducting a preliminary examination insofar as the war on crime is concerned here in our country. Anong ibig sabihin nito? So kung wala pong proceedings po sa korte, sa pre-trial chamber, may trial chamber, meron din yan appeals chamber po yung ICC. Kung wala pong proceeding doon, so wala na sanang exception. Wala na talagang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maiintindihan bakit yung pang ating mga otoridades ang mas may interest na magkaroon ng jurisdiction yung ICC dito sa ating Pilipinas, sa ating bansa, no? Siguro meron silang mga political agenda dito, no? Kaya ang akin lamang pong ini-insist na since wala nang jurisdiction yung ICC dito, meron naman tayong korte. Kung may mga kasong gusto i-file ni against kay President Rodrigo Duterte, buhay po ang ating prosecutor's office. Buhay po ang ating korte. Ang tawag nga niyan, complementarity principle under the international law. Dapat i-exhaust muna ang domestic remedies dito kasi ang ICC is a court of last resort, no? Eh ang ginawa ngayon, parang nagiging first resort na ang ICC. Mali na mali po, no? Tama ba ito? Hindi po ito tama. Kaya nga po, yung ating mga lawyers, kasi dinala na talaga siya doon. Ipatuloy natin yung kaso natin dito, no? Kasi parang kidnapping po ang nangyayari eh. Oh. Kasi
Granting for the sake of argument, pasensyahan na ninyo kasi ako po ay law professor, minsan sige ko in English, no? Makalimot ko nga, Bisaya man day tangdag ko, no? Ang rule sana, under Rule 59, Section 2, ang gagawin is, kung merong arrest warrant yung ICC, yung tao kung may kaso ay dapat idulog muna sa competent local authority para yung competent local authority, yung korte po, idetermina kung valido ba talaga yung warrant. Kung sinunod ba yung karapatang pantao ng akusado. Hindi po ito ginawa. Dire-diretso na. Para kung meron nga kayong, di ba, decree of divorce galing Japan. Kung meron kayong decree of divorce galing sa ibang bansa, di ba ipaproba mo muna dito sa Regional Trial Court? No? Bago yan, may epekto dito sa ating republika. Yun din sana ginawa doon kung totoo yung warrant of arrest na hindi ko nga nakita yung hard copy eh. Oh. So dapat isinubject muna yung tao to the jurisdiction of a competent local authority para makita kung tama ba na kaso yun, siya ba talaga yung covered ng warrant na yun at sinunod ba niya yung mga karapatang pantao po ng ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte. Hindi ginawa yun. Pero, i-raise ito doon din sa Hague, Netherlands. So may posibilidad po na kung hindi ito sinunod, baka yung Hague, Netherlands naman ang mag-repatriate, mag-order mismo na ibalik dito si Presidente Rodrigo Duterte kasi hindi po sinunod yung kanilang batas. So, ang request namin sa inyo, idua natin si Presidente Rodrigo Duterte. We will pray hard for him so that his lawyers in Hague, Netherlands will be able to defend for his rights and they would be able to assert his rights in the court in Netherlands at saka ipag-pray din natin, idua din natin ang ating bansa. Kasi parang ibang-iba na ang ating bansa ngayon, no? Ibang-iba na talaga. Kaya ito lang ang ating bansa. Kailangan nating mahalin at kailangan natin na siguro ngayong eleksyon wag na tayo magpabudol-budol pa. Suportahan natin, vote straight tayo. Anong sabi ni Tatay Digong? Yung mga senador niya dapat butuhan natin lahat. Kasi baka ang gagawin po ay sunod na naman nilang itira ay ating pinakamamahal na si Vice President Sara Duterte. Baka ipa-trial, ipa-impeach. Mabuti talaga na kung yung ating mga kandidato, iluklok natin silang lahat doon kasi sila po ang magdidepensa kay Vice President Sara Duterte. Correct. Iboto din natin yung mga party list na sinabi ni Tatay Digong na bubutuhan natin. Pero isa lang ha, baka bubutuhan ninyo silang lahat, ma-void yung boto nyo. Pili-pili kayo. Alam naman ninyo kung sino yung inendorso ni Tatay Digong. No? So, kailangan makapasok din sila doon sa Kongreso kay para yung TWADCOM, no? Sila na naman ang mag-iimbestiga kung anong nangyayari sa mga bilyones na nawawala sa ating bansa. Di ba tama yun? So magkaisa tayong lahat. Let us show to these people that the voice of the people is the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Duterte! 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 Magandang gabi sa ating lahat. Ako po pala si Astra Pimentel Naik, Membership Committee Chairperson ng PDP Laban. Kailangan ko lang magsalita kasi meron tayong panawagan. Diba nasabi nila kanina ni Kuya Jay, nalakalipad na si Pangulong Duterte papunta ng Dubai. Kasi kailangan mag-refuel dahil maliit yung eroplano. Ngayon, sa lahat ng mga kababayan natin na nasa Dubai, mula dito sa Pilipinas hanggang sa Dubai, aabot po yan ng mga 8 oras at kalahati bago dumating sa Dubai.
So, nananawagan tayo sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Dubai. Abangan niyo po at ipakita ninyo ang inyong suporta para kay Pangulong Duterte. Ipakita natin na worldwide ang lahat ng mga OFW ay nagmamahal kay Tatay Digong. Alam niyo, ngayong gabi lang kami nakalapag galing sa Hong Kong. Supposed to be si Pangulong Duterte. Hapon pa yung alis mula sa Hong Kong, pero nag-change flight po siya kasi ang kanilang alegasyon, pumunta siya sa Hong Kong para magtago na hindi naman po yun totoo. Pumunta po siya sa Hong Kong kasi inimbita siya ng mga OFW dahil namimiss siya ng ating mga kababayan dahil mahal na mga OFW si Tatay Digong. Ginawa nila ng issue at nataranta po sila, kaya ginawa nila, hindi natin alam kung fake ba yung dokumento o hindi. Dahil sinabi na nga kanina ni Senator Attorney Raul Lambino, hindi po actual copy ng warrant of arrest ang ipinakita kay Tatay Digong, kundi digital copy lamang. Napag-alaman din po natin na ang sasakyan o ang eroplano na ginamit pag-alis o pag-kidnap kay Pangulong Duterte ay hindi eroplano ng ating pamahalaan. It is not a government-owned jet, but it is a private-owned jet. Sine-check pa natin pero meron pong balita na sinabi na ang nagmamay-ari ng jet na ginamit ay either si Speaker Romualdez o kaya si Zay Digong. Bakit umayag ang ating mga kapulisan at ang ating militar na dadalhin si Pangulong Duterte sa ibang bansa gamit ang pribadong eroplano? Kung ito ay dapat jet o kaya'y eroplano ng pamahalaan kung ito ay legal na gawain. Pero dahil na kidnapping itong ginawa nila, pribadong eroplano. Sinabi ko kanina, allegedly, baka mamaya kulihin niyo ako, sasabihin niyo naman ako'y nag-fake news. Sinecheck pa po natin dahil ito ang ating balita na natanggap. Pribado ang eroplano. Ngayon, 8 oras mula ngayon, makakarating ng Dubai. Panawagan natin sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan sa Dubai. Kung mahal ninyo ang Pilipinas, kung mahal ninyo si Tatay Digong, at alam nyo na ang future ng ating bansa ang nakasalalay dito, lumabas kayo at iparamdam ninyo sa Dubai government at sa buong mundo na hindi natin sinasang-ayunan ang ginawa ni Bongbong Marcos kay President Duterte. Ito ang natatanging window natin. Pagdating po sa Dubai, in 8 hours, meron pong 8 oras na magli-layover bago ito dadalhin sa Netherlands. Panawagan natin, pumunta tayo sa harap ng Supreme Court. Naniniwala tayo na mga matatag, mabubuti at credible ang ating mga nasa Korte Suprema. Doon natin iiyak sa harap ng Korte Suprema ang ating kagustuhan bilang mamamayan na si Pangulong Duterte ay ibalik sa Pilipinas. Payag ba kayo? Iipat tayo ngayon sa Supreme Court. Sa harap ng Korte Suprema, bantayan natin kung ano ang magiging desisyon. Naniniwala ako ng ating mga huskom, ang ating mga justices ay tama ang kanilang puso. Pinili sila hindi lamang ng taong bayan, kundi pinili sila ng Diyos na malagay dyan sa kanilang pwesto. Everything is according to the appointment of God Almighty. Kung kaya tayong mga kababayan, tayong mga Pilipino ay pumunta sa Korte Suprema at abangan natin ang paglabas ng PRO. Dahil ito ang ating panalangin. All in all ay meron po tayong 16 hours na window para bago nila mabitbit
si Pangulong Duterte sa Netherlands. Magkasama ba tayo dito? Lahat ng Pilipino, huwag na kayong matulog. Pumunta tayo sa harap ng Korte Suprema at ipanawagan natin, ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas! Ibalik! Ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas! Ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas! Ang pagmamahal ng taong bayan kay Tatay Digong ay hindi para sa kanya personal. Ang pagmamahal natin kay Tatay Digong ay para sa taong bayan dahil siya ang nagpakita sa atin ng tunay na pagmamahal. Siya ang nagturo sa atin kung paano natin dapat mahalin ang Pilipinas. Mahal ba natin ang Pilipinas? Mahal ba natin ang Pilipinas? Mahal ba natin ang Pilipinas? Mahal mo ba ang iyong katabi? Sabihin mo naman sa katabi mo, gwapo ka at maganda ka. At higit sa lahat, sabihin mo sa katabi mo, maisog ako! Maisog ako! Matapang ako! Hindi ko ibibigay ang Pilipinas sa mga dayuhan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang mga OFW! At lahat ng ating mga OFW, kahit anong oras man kayo ngayon, isigaw ninyo, protektahan si Tatay Digong at protektahan ang kalayaan ng bansang Pilipinas laban sa mga mapang-abusong nasa pamahalaan. Ngayon naman ay tawagin natin si Greco